Kumusta mga ka-tutor? I'm Tutor Tess and welcome back to my YouTube channel, Tess Tutorials. Easy way to solve the fractional part of a number ang ituturo ko for today's video sa pinakasimple at madaling paraan. I'm sure pagkatapos nito, kayang-kaya mo na itong isolve at ituro. Tapusin mo lang ang video na ito. At kung sakaling magustuhan mo, nakatulong sa'yo, paki-like mo naman, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. So, without further ado, let's start our tutorial after this intro. So, umpisa na po natin. The question is, what is 1/4 of 36? Paano ba natin kukuhanin yung 1/4 ng 36? So, una, isulat muna natin yung 36. And then, maglagay tayo ng konting space. Then, dito sa kabilang side, isulat natin yung fraction na 1/4. And then, dito sa space natin, ilalagay natin yung operation, which is division sign. Okay? Kasi, yung 36 natin ay i-divide dito sa denominator na 4. So, 36 divided by 4 is equal to 9. And then, yung sagot natin, i-multiply natin dito naman sa numerator na 1. So, 1 times 9 or 9 times 1 is equal to 9. So, ang answer natin ay 9. Okay? 1/4 of 36 is equal to 9. So, next question, what is 2/3 of 27? Para makuha ang sagot, isulat muna natin ang 27. And then, space uli. And isulat yung ating fraction na 2/3. And then, i-divide na natin yung 27 sa 3. 27 divided by 3 is equal to 9. Then, i-multiply ulit natin sa numerator na 2. 2 times 9 is equal to 18. So, 2/3 of 27 is equal to 18. Okay, para naman sa sunod nating question, uulitin lang natin yung process kanina. So, isulat muna natin itong 42, and then yung ating fraction, at yung ating operation dito sa pagitan. So, 42 divided by 7 is equal to 6, and then i-multiply ulit natin sa numerator. 5 times 6 is equal to 30. So, ang sagot natin ay 30. Okay, sunod naman. What is 3/5 of 55? So, to get the answer, sulat uli natin ang 55, ang ating fraction, at ang ating division sign. 55 divided by 5 is equal to 11. And 11 multiply sa ating numerator na 3. 3 times 11 or 11 times 3 is equal to 33. So, ang answer natin, 33. Next question na po. So, ulitin lang ulit natin yung process kanina. Isulat ang 64. And then yung ating fraction, 3/8. And i-divide. 64 divided by 8 is equal to 8. And then 8, i-multiply sa numerator. 3 times 8 or 8 times 3 is equal to 24. So, ito pa ang isang tanong. What is 4/6 of 60? Okay, isulat uli natin ang 60. And then, yung ating fraction. And then, i-divide ang 60 sa denominator. 60 divided by 6, 10. And 10, i-multiply sa 4. 4 times 10 or 10 times 4 is equal to 40. So, ayan. Ang dami nating example, no? Heto pa. O, isulat muna natin yung 81. And then yung ating fraction. 81 divided by 9 is equal to 9. And then, i-multiply ulit sa ating numerator. 7 times 9 or 9 times 7 is equal to 63. Ang simple lamang po, di ba? Kailangan lang talaga sanay tayong mag-multiply at sanay din tayong mag-divide. Dahil kung hindi,
medyo mahihirapan tayo at matatagalan sa pagsasagot or pagko-compute ng ating mga tanong. Okay? So, ayan, meron pa. What is 3/4 of 48? So, muli, isulat natin ang 48, then yung ating fraction, and then i-divide ang 48 sa 4. Ang sagot dyan ay 12, and then i-multiply uli sa numerator. 3 times 12 or 12 times 3 is equal to 36. 3/4 of 48 is equal to 36. So, heto pa ang tanong mga ka-tutor. Ang dami nating examples, ano? Naiinip na ba kayo? So, huwag kayong mainip mga ka-tutor kasi mas maraming example, mas okay. Kasi kung maraming example, mas mamamaster natin ang isang topic. Tama po ba? Ika nga, diba? Practice makes perfect. So, sagutan na natin. What is 1/5 of 15? So, paano ulit natin kukuhanin ang 1/5 ng 15? Isulat ulit natin yung 15. And then dito sa kabila, mag-space ulit tayo para sa ating division sign. And then isulat ang ating fraction, 1/5. And then, i-divide na natin, 15 divided by 5 is equal to 3. And then yung 3, i-multiply natin sa numerator na 1. Or yung 1, i-multiply sa 3. Ayan, vice versa lamang po. Kahit magkabaliktad yan ang pag-multiply, same answer lang ang makukuha natin. So, 1 times 3 is equal to 3. So, 1/5 of 15 is equal to 3. Pero paano naman mga ka-tutor kung ganito yung question na makita natin? What is 3/3 of 12? Okay, pag nakakita po kayo ng fraction na same number po ang numerator at denominator, ang equivalent po nun ay 1 o isang buo. Kaya pag nakita nyo yon sa ganitong question, automatic ang sagot nyo yung same number lang. Kasi ang tanong dyan, what is 1 whole of 12? Kasi nga, equal to 1 yung ating fraction. Okay? So, automatic, 12 ang ating magiging sagot. Pero para makita natin kung paano pa rin yan sinusolve at 12 pa rin ang sagot, computein pa rin natin. Okay? So, muli, kopyahin natin yung 12. And then yung fraction natin na 3/3. And then yung division sign. So, 12 divided by 3 is equal to 4. 4 times 3 or 3 times 4 is equal to 12. So, nakita nyo mga ka-tutor? Same answer lang po tayo. So, pag nakakita kayo ng ganyang fraction na magkamukha ang numerator at denominator, isa lang ang ibig sabihin, equal to 1 palagi po iyon. Okay? So, here's another question. I think last na po ito. So, ayan, sulat ulit natin yung 70, and then yung ating fraction, and then yung ating division sign. 70 divided by 10, 7, and then 7 times 1 or 1 times 7 is equal to 7. So, ayan mga ka-tutor, hanggang dito na lang pong muli ang ating tutorial for today. But wait, here's a question for you to try. Hihintayin ko po ang inyong sagot mga ka-tutor. Pakishare nyo naman po sa ating comment section. Thank you for watching!